Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi sa inyo lahat. And it's good to be back. And salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama sa ating programa. It's good to see you once again. And welcome to your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus Staying Alive. Let's go! We're on the air. July 30. Wow. Amen. Second to the last day ng buwan ng July. Tama? Yes, sir. Yan. So, shoutout po sa inyo lahat. Magandang Amen. gabi sa lahat ng mga... Parang naninibago ako. Wala akong hawak na mic. What's up? Yan. Well, anyways, shoutout po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi. And of course, ay magandang gabi rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa at... Ang lakas. Teka lang. Ayan. Pero wag mong babaguhin ha. Gusto namin yung sound. And salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. It's good to see It's good to see you, no, sa lahat ng mga sumusubaybay dyan. So shout out po sa inyo lahat. North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi sa inyo. And of course, aking area, Southeast family, chosen generation. Magandang gabi. And sa lahat pa ng mga sumusubaybay, Studio Live audience, magandang gabi sa inyo lahat. And of course, to my lovely wife and daughter, Baby LG. Nasaan na yun? Baby LG at saka kay Mami Shobe. And of course, to our beloved Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program. Ay nandito na siya kanina nanonood, nag-iwan siya ng mensahe. So magandang gabi po sa inyo, Pastor Hill. And of course, sa lahat ng mga nasa Facebook Live, magandang gabi sa inyo, Sir Dominic. Amen, magandang gabi na Nakapanibagan. Sila. Anyway, magandang gabi po ulit, ating Focus. And welcome sa program natin na Staying. Napapagano'n kayo. Napapa-reach out ako sa Ay, ano kasi, gano'n na lang. Okay, magandang gabi ulit. Thank you for watching Staying Alive. At kung nasan man kayo nanonood, kayo man ay nasa bahay, kayo nasa kanya-kanya po ninyong dorms, or workplace, or kung nasan man po kayo, thank you for spending your time with us. And of course, shoutout po sa mga young people namin, sa area po namin, sa Tribe of God. I hope you're watching. Mag-join kayo sa Google Meet link. Okay, please lang. And of course, shoutout din pala sa mga sinendang ko na link. John Debs, alam ko, nung pandemic ka pa, taga-Samar yan, sir. Si John Debs, si Trixie, and of course kay Joy, and of course kay Mami. Thank you for, I love you. Yan. Thank you for watching. And of course, sa mga iba pa pong di ko nabate, kilala niyo sarili ninyo. I hope you're watching. Stay tuned po. Steve. Amen. Ay. Magandang gabi sa inyo lahat, mga young people, and unahin ko na yung aking kagrupo, no? Napapaano ako, Spider-Man eh. Nakakailang magsalita. Parang ang luwag sir eh. Luwag eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Unahin ko yung aking grupo.
Valiant Ehud, magandang gabi. Kausap ko sila kagabi. Kagabi. So, Yan. in-encourage ko sila sir na kasi umatin ng Men for Christ na mag-register na sila doon sa link na sinesend ng area leader nila. Amen. Ayan, magandang gabi sa inyo. And ganoon din, yung sinend ko na link ngayon, pindutin nyo na, di ba? Yung ating Staying Alive Pero program. parang nagpapindot sa yellow basket. Agabi nga sir, sabi ko, i-remove ko na isang account kasi may nahack na account daw sir. Si Joshua Abines. Yun. Nagsisend Tuwan. ng ano sir eh. Wala Nananalo ka daw naman ako na ng 100,000. Kung ano-ano lang talaga pinagla-like nun. Uy, grabe. Kaya manood ka na dito para hindi mo na magagawa yung mga pinagagawa. Alala kayo nagsisend. Magandang gabi sa'yo, sa aking grupo, and syempre, sa aking pamilya nanonood dyan sa bahay. Amen. Kay Gab, and kay ate, si Gab, sana makinig ka muna dito, no? Kasi kanina pag-alis ko, pinapakinig siya, sabi ni ate, anong ginagawa mo dyan? Iba yung pinapanood, sir, panay YouTube eh. Panoorin mo na itong programa na ito para di ka pagalitan ni ate. Di ba, pag ganito ba live ba tayo sa YouTube? Hindi na. Dito lang, Ayun sir. na, dito, Facebook eh, lang. Facebook Yes, live sir. lang. Manood ka na dito para payagan ka ni ate, ng ano. Upload tayo sa YouTube. Tama ba, Yes, Sir sir. Jan? Upload. Okay. At syempre, kanina nagulat ako eh. Di ko napapansin minsan kasi sir, gusto ko lang din i-shoutout. Yung kuya ko, nanonood daw siya minsan ng replay. Minsan. Pati ngayon, manonood daw siya. Wow! Shoutout sa'yo. Talaga lang ah. Diyan na yan, sir. Okay. Promise. sabi ko sir, babalik na yun, 5 years na. Lapit na yun. Magandang gabi sa'yo and I hope na enjoy mo yung programa na ito. Yun lang, sir. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Team Focus, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, unahin ko na rin, kagaya po ni Sir Steven, yung aking grupo, ang Mighty Gideons. Kagayahin lang kita, boy. Ayan, wait lang. Ang Mighty Gideons at syempre aming area, ang West Bank Family. Ayan, at shoutout kay Sir... Dati may grupong Mighty Po. Wow! Kasi may Mighty Gideons. Dati Mighty Po. So lahat Kuya Kuy yan, siya nagpangalan yan, Mighty Gideons eh. Yan. Mighty At pala. shoutout din sa aking kapatid, si Jeremiah. Ewan ko kung saan ka ngayon, pero... Hindi dito nanonood eh. Nanonood ba siya? Diyan siya sa Cavite, sir. Kasama niya si Daddy, sir. Yan. At shoutout din sa humingi sa akin ng link kanina, si Brother Rolly. Kaya niyo si Brother Rolly? Si Brother Rolando. Allergy ako sa mga Allergy ganyang ba? pangalan. Allergy. Lando Sorry. kasi. Brother Lando, yan. Kagabi pa yan, sir. Sabi niya, Sir JJ, bukas send mo sa akin yung link ng Google Meet. Pero please." demanding ah. Yan, shoutout sa'yo. Kala mo pogi. Ayun, at enjoy the program at sana may matutunan kayo ngayong gabi. Amen, Maki, sir, may nagpapa-shoutout, sir. Sino? Si Ma'am Cyril at saka si Sir JR. Yun. Ano daw nila ngayon? Wedding Wow. anniversary. Oy! Happy anniversary sa'yo, Ate Cyril and Sir JR. Yan. Baka naman. Baka Palakpakan naman. natin, palakpakan natin. Happy At anniversary. happy ilang years of? 2 years? 2, 4, 6. Kailan ba sila kinasal? 20 last year? 1 year. Last year? So ano nila to? First year nila. First year nila to, pambira. isa. Pero pag pinagdikit mo sila ate, parang siyang 10. Grabe naman. De. Ay, shoutout sa lahat. Sa lahat naman. Teka lang, paliwanagin niyo muna kasi ako. Hindi, kaya ako ganyan kay ate Sai. Ate ko yan. Yes. Ay. Close kami niyan, close. Shoutout sa baka sabihin kasi ng mga Facebook ko, wala akong modo eh. Hindi, kapatid ko yan si Ate Sai. Yes. So, Yeah. Shoutout kay Ate Sai. And happy anniversary sa inyo, Ate Sai. And si kay JR, may God continually bless your marriage. And of course, if God willing, si Sarah nga eh. Diba? Yes. God willing ay biyayaan kayo ng Panginoon. Alright? So, pero bago tayo magtuloy-tuloy, Sir Dominic, Yes, sir. gusto ko munang i-shoutout, a big shoutout kay Sir Roy Vincent Trinidad. Yeah. Oy, Sponsor. Okay? At kay Ma'am Cristina Trinidad, ang sponsor ng ating setup. Salamat, buti na lang naglipat kayo ng bahay. Yes. At may Yes. natanggap tayo. Hindi, alam mo, Sir Dominic, Yes, sir. ang storya kasi nito, kinausap ko si Pastor Ril. Sabi ko kay Pastor Ril, sabi ko, tay, baka pwedeng magkaroon na rin ng bagong sofa set yung Staying Alive kasi sabi ko, yung puti nasira na tapos sabi ko, kulang na lang lagyan ng slide dito para maging playground na ito ng tuluyan ng mga bata eh. So sabi ko, papatanggal ko na nga itong piano eh kasi konti na lang. Pato yung nagtambak. Sabi ko nga, pinagpipray ko na magkaroon ng sofa set. Sabi ni Pastor Hill, ba't marami pa naman kayo nagagamit na upuan? And I understood that. Alam Yes, sir. kong mas may priority pa above this eh. So, dun tayo sa kung ano sabihin ng ating pastor. Kailan ko ito inutos sa inyo na ilagay dito?
Sunday night? Sunday. Yeah, Sunday night, si Tita Tiny nagtatanong sa akin kung saan daw pwede ilagay yung upuan tsaka mesa. Dadalhin daw ni Pastor sa Tarlac. So, iniisip ko, saan pa pwedeng ilagay? Sabi ko sa studio, kasya ba yun sa studio? Pagsilip ko, pambira, isang set, kapatid. Sabi ko, eto na to. Oh, pasok. yeah. Pasok na to sa gusto kong mangyari. Eto, meron tayo ngayon. Amen. Shoutout po sa Trinidad Amen, family. amen, Maraming salamat, Sir Roy. At matibay Buhay na lang, to. Wag lang talunan to ni Asyong at saka ni Simbyon. Matibay to. Maniwala ka sa akin. Oh, Eating Shoutout aside, din, marami, ha? Shoutout sa mga nagbuhat, sana nanonood kayo. Hindi na sila nanonood, nagbuhat na sila. Sino ba mga nagbuhat nito? Si Will J. Wala nang pag-asa. Aray mo po. Wala na Aray finish. ko. Unang pangalan pa lang. Siya yung nagbuhat ng pinakamabigat na, ano sir? Ano? Nala. Yung unan. Yung una. Yeah. Wala, tinanggal ko kasi medyo, pambahay na yung dating eh. At least ito, medyo, maayos patingnan sa ano. Well, anyways, again, sabi ko nga, maraming salamat po, Amen. Sir Roy, Thank you, the sir. spokesperson for the West Philippine Sea. Amen. Yan. Yan, shoutout po sa inyo, sir. And of Bigati course, kay Ma'am Tina, maraming salamat. Kung ano pa po yung mga sira nyo dyan, baka may sirang flat screen kayo dyan. Yes. Dalhin nyo lang dito. Yan. And anyways, Pizza. pangilan po na to? Panglima. Hindi. Second quarter, di ba? Third Third quarter, June, July. May isang buwan pa. Yes, sir. Ugus. Okay? So, nandito na tayo, patapos na tayo. Bukas, tapos na ng July. Wow. July 31 bukas, siyempre, July 30 ngayon. So, July 31 bukas. Ay, sir, pangalawa pa lang pala yun. Unang buwan pa lang tong July, sir. Pangalawa yung August, September, yun na yung last. January, February, March. April, May, June. April, May, June. Okay. July, August, September yung last. Tama. Yan. Ano na kasi, ang dami nating activity. Yes, sir. Nakakalito. Well, anyways, sabi ko nga, bukas, tapos na ang buwan ng July. Yes, Diba? sir. Ganun lang kasimple, team focus. Tapos na. Pero the question is, naaalog na ba kayo? Yan ang tanong eh. Meron tayong kapatid dito na talagang pag naaalog, nagkakabertigo. Hindi siya pwede maalog eh. Ang problema, nagpapaalog. Yan tuloy. Nakaalog. Yan na nga eh. Good evening, Sir Ponching. Jenny! Sa palakpakan muna para kay Jenny. Shoutout sa Jenny. Gumawa ka ng video para sa Team Focus. Yun ang pinaka Tag mo si Sir Dominic, ihalo natin yan sa intro. Good evening. Oy, joke lang ako, palabiro kong tao. Sisirasoin yan. Hindi, pwede naman magpasa. Wala naman masama eh. Tama, Nung tama, pandemic nga, inutos-utosan natin yung mga Yeah. Ngayon siya na lang yung gumagawa, inaayawan ni Sir Ponching. Wag naman Leia, ito talaga si Leia. Okay, so again, shoutout sa'yo Jenny. Mabuhay ka, sabi ni Sir Dominic. At special request ko lang, gawan mo ng special good morning greeting si Sir Dominic bukas. Bukas agad. Bukas. Bukas agad yan. Yeah. Special. From Korea. Dapat from Korea. Pa? From From Korea. Korea. North Meron pa Korea. isang lugar eh. Saan nga sa sa isang lugar kay Sir Snow Jao? daw eh, snow. Yung saan nga ang lugar 'yon? Bottom left. Gehen. Hindi, no? Yan, hindi. Ina nga tayo. None of these Yan things... tayo, naalog na tayo. Yeah. naalog These tayo. things move. Bakit naman na nag-alog sa atin? None of these things move me. Kamusta na ang buhay-buhay, mga young people? Yes. At alam mo, Sir Dominic, katulad nung sinabi ko sa Sir Dominic, Brother Jane, Brother Steven, katulad nung sinabi ko nung sa Baptist Lunch kanina, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Honestly, natutuwa talaga ako kasi ang daming mga young people na sobrang eager. They are very eager to be a part of the ministry of God. Like, as in talagang yung kanilang involvement to the fullest na isasagad talaga nila, they are willing to sacrifice this and that para lang makapag-involve sila. And there are some also na ako naman ay nagpapasalamat na sumagi rin sa isip nila na maging eager. Alam mo, Sir Dominic, sa mga sumusubaybay sa atin, malaking adbentahe na yun. Sa totoo lang, yung sumagi sa isip mo na maging eager ka na
mag-involve or magpagamit sa Panginoon. Malaking adbentahe na yun. Ibig sabihin, young people, malaking chance na yon na mas lalo pang mas lalo, kumbaga, malaking chance na yun na magamit ka na ng Panginoon. Kaysa yung hindi sumagi sa isip mo na magpagamit sa Panginoon. Bakit ko nasabi yan? Grabe naman, sir. Yung chance compared sa 100%, ilang percentage kaya yung chance na ikaw ay maggamit ng Panginoon at hindi ka magpagamit sa Panginoon sa sinasabi kong sumagi sa isip. Sabihin natin 70-30. 70% magagamit ka ng Panginoon, 30% hindi ka magagamit ng Panginoon. But still, the chances is still there. Kaysa naman yung mapunta ka sa 50-50 chance. Mas mahirap kasi yung mapunta ka sa 50-50 chance eh. Kumbaga, para mong pinagpantay yung mundo at saka gawain ng Panginoon. Which is in the Bible, that is a false balance. Akala natin, neutral balance is the good balance, the good measure of balance, di ba? Pero pag tinignan mo, paano ang pinakamagandang timbang talaga sa lahat? Yung angat lagi kung ano yung ginagawa para sa Panginoon. And katulad nga ng sinabi ko for kanina na sa Baptist lunch, ako nagpapasalamat kasi I can see it in my eyes. Personally, I can see it in my eyes. And nakakatuwang isipin na may mga young people pa nowadays, given the generation itself ngayon, grabe, sa totoo lang. Sabi ko nga among schools nung nakaraan, shoutout sa Marymount Preparatory School kay Ma'am Grace Yage. Shoutout po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. I hope si Kylie nanonood. Napasahan kaya ng link. Ma'am Melay, andyan ba si La Melay sa Tribe of Dan? Andyan ba sila? Baka pwedeng pasahan ng link si Kylie. Kylie, di ba? Pangalan na, Kylie. Yan. So, sabi ko nga natutuwa ako kasi Sir Dominic, alam mo, Brother Steve, Brother Jay, nagkikwentuhan kami with the principal of the school, si Ma'am Yage, si Ma'am Grace. Kinikwento niya, grade 6, grade 6, yan ay ages 10 or 9 to 11. Yan, 9 to 11, grade 6 students. Imagine mo, Sir Dominic, araw-araw nagsusuntukan. Wow. Araw-araw as in. Kaya nga, sabi niya, every time lagi siyang may nabanggit niya na ikwento niya na yung office niya nga, yung school itself parang nagiging barangay na kasi tawag ng estudyante, tawag ng magulang, both parties. So parang gano'n na nangyayari. So sabi niya, kaya nga sabi ni Ma'am Grace, nagpapasalamat siya na meron tayong church na talagang nakakatulong pagdating sa ganyan. And sabi ko nga, alam niyo po ba Ma'am Grace, sabi ko sa kanya, kakaibang campus ministry. As far as myself speaking is concerned kasi alam mo kung ba't sinabi ko, Sir Dominic, na kakaibang campus ministry. Actually sinabi ko na to kay Pastor Hill. Usually nag-start tayo ng campus ministry sa high school. Sa totoosin lang late na yun Late na yun. Because they came from a preparatory level. Yeah. Which is grade 1 to grade 6. Di ba? Isipin mo, Sir Dominic, grade 6. Papasok na ng high school yun. Araw-araw nagsusuntukan. Diba? Papasok ng high school. Kung hindi mo pa sila masasawata on that particular grade, pag pumasok sila ng high school, anong ugali nila? Yeah. No wonder, kaya may nababalitaan tayo na ganito ang nangyayari sa mga high school student. Sa nakaraan, may forward sa akin si Sir Vince. Si Sir Vince, the lone wolf. Yan. May may pinorward sa akin si Sir Vince. Threat yun na nakuha namin yung message sa Santa Ana, Sir Vince? Na high school. Threat yun. Kasi, although, as I read the message, hindi mo may isip kung totoo, hindi. But it is a threat. Kung yan ay threat, whether it is true or not, kailangan mo patulan yan. Diba? Pero bakit? Diba? Kung titingnan mo, sino yung mga behind yan? Sino yung mga malalaki ang possibilities that those people who are behind it are those young people na kung saan hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Yeah. And sabi ko nga, walang amor pagdating sa salita ng Diyos. Pangatlo, hindi kilala ang Diyos. Diba? Kaya nga sa akin, Sir Dominic, Brother Stephen, and Brother Jen, sa mga sumusubaybay, sa akin, malaking adbentahin na malaman ko na yung isang kabataan sumagi sa isip niya na maglingkod sa Panginoon. Amen. Bakit? Sabi ko nga, the chances are for me,
the chances are 70 and 30. 70% magagamit siya ng Panginoon, 30% di siya magagamit ng Panginoon. That's a big advantage na sa panahon ngayon na kung saan talaga naman pag tiningnan mo, may nag-send. Ayan na, sabi ko sa inyo sa panahon ngayon, malaking adbentahe na yan. Kaya nga, kayo naman, ito naman ngayon, for the young people who are watching right now, sa amin, dito sa ating programang Team Focus Staying Alive, and for those of you who are listening to this program, lampas na kayo, nais kong sabihin sa inyo, na lampas na kayo doon sa 70-30 measure. Kumbaga, nasa inyo yung chance na magkaroon kayo ng 100%. Diba? Nasa inyo yung chance na yun Now, since na nasa inyo yung chance na 100%, malaki rin ang chance na kayo ang target ng Diablo. Amen. Kanina, maganda yung palita namin ni Sir Joe. Sa comment section siya, ako sa live. Ganda nung palita namin. Nasabi nga namin sa bandang huli, hindi porket suot mo yung armor of God, you are very much... Of course, I do believe that the whole armor of God is 100% powerful than the wiles of the devil. Amen. Diba? Kaya nga pinasuot sa'yo yan in the very first place para hindi ka tablan, diba? But, above all, sabi nung verse in the book of Ephesians, above all, partneran mo yan with prayer. Diba? Above all, partneran mo yan with prayer. Bakit? Because of that, young people, you will be linked to a person na kung saan gumawa ng armor. At malalaman niya kung papaano gagamitin yung armor. Yan nga yung palitan namin ni Sir Joe kanina. Kaya ganun yan, young people. Ngayon, ikaw na naglilingkod sa Panginoon, kayong mga nakakapakinig nito na Team Focus, you've got to put this in your mind that the devil will do everything to shake you. Amen. Kaya nga meron tayong topic na unshaken. For this quarter, you should be that person. Hindi ka dapat yung madaling masway or madaling madala ng uso ng mundo na ito. Kaya nga, 'di ba, inexplain ko sa inyo from the very beginning, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Last week, I don't know, is a very short explanation, but I do believe and I pray na meron kayo natutunan dyan. Ngayon, bakit mahalaga yung dalawang bagay? Sabi ng Bible, none of these things, sabi ni Apostle Paul, let's read the whole verse na lang. No, Acts chapter 20 verse number 24. Sabi dito ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord, of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God, so that I might finish my course with joy. Mapapansin nyo dito, Paul had a course. Meron siyang tinatahak na landas. A specific lane. Pag sinabi natin course, it is an specific lane. Big sabihin, yan yung tinatahak mong landas. A specific lane, a race to run. Yan. That is the course na sinasabi natin. And ang nakakatuwa dito, Sir Dominic, dito kung bakit actually sinabi ni Apostle Paul, actually the last part is the conclusion of the two. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Bakit? It's because Apostle Paul wants to finish his course with joy. And the ministry that the Lord Jesus Christ entrusted to him. Yun yung gusto niyang mangyari. Matapos niya ang lahat ng yan with joy. Kaya nga at the end of his life, anong sabi niya? I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. Diba? Mapapansin nyo doon, Team Focus, tinapos ni Apostle Paul yung kanyang course with joy. And it is a very, very good thing to know, young people, na ang bawat buhay nyo is your course. Yan ang dapat. And a specific lane, that is your life. Alam mo kung bakit ganun na lang kaseryoso si Apostle Paul, Sir Dominic? It's because of the reason he knew his purpose. Amen. Alam ni Apostle Paul ang purpose niya. Alam ni Apostle Paul na he did not exist in this world without a purpose. Yeah. May purpose ang Diyos. Sabi ko nga career-wise, wala tayong maipagmamalaki kay Apostle Paul. Lahat, kaya niyang gawin, lahat, ito magagawa niya.
Pero makikita mo, sinabi ni Apostle Paul, pinili niya pa rin yung isang bagay na kung saan mawiwin niya si Kristo. Amen. Which is the theme of the Men for Christ. Di ba? Timing. Doubtless. Big sabihin, without any doubt, talagang tinanggal niya ang lahat ng sa kanya para makuha niya ang Panginoong Kristo. Bakit? It's because of the reason his life has a purpose. Merong purpose ang buhay niya. Naniniwala siya 100% na merong purpose ang buhay niya. Kaya nga makikita nyo dito, young people, when you know who you are in Christ and what He has called you to do, yung mga distractions ng mundo na ito ay mawawala ng power sa'yo. Yep. Kung kilala mo kung sino ka sa Panginoong Hesukristo at kung saan Kanya tinawag, lahat ng power ng mundo na ito, lahat ng mga distractions ng mundo na ito ay mawawalan ng power sa'yo. Yeah. Ganun lang naman yan eh. Young people, let me ask you this. You want to be unshaken? You want to be unshaken rather? Kilalanin mo kung ano kung sino ka sa harap ng Diyos. Di ba? What is the first thing that we did para tayo ay magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos? Ha? Di ba? Ano ang pinakauna nating ginawa para tayo ay magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos? Ano? Naalala nyo ba? Kinilala muna natin kung ano ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Nung nakilala natin ang kalagayan natin ngayon sa harap ng Diyos, ano ang nangyari? Nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Di ba? That's how simple it is. Ngayon, lipat tayo dito sa ating topic, unshaken. You want to be unshaken? Tingnan mo kung anong estado mo ngayon sa Diyos. Yan na, sinabi na. Let's Di ba? Sabi ko nga sa'yo, tingnan mo ha, ang tagal mo na nakikinig ng Team Focus, pero parang nasa 70-30 measure ka pa din. Supposedly, dapat, masaklap nga nito, Sir Dominic, Brother Steve, Brother Jay, I'm not condemning any young people, you know me. Pero, ang masaklap niyan, from 100%, napunta ka sa 70-30, napunta ka sa 50-50. Delikado kapag napunta ka sa 50-50. Oh, pababa ka na, ibig sabihin. At pag nanguna na dyan, yung 10-20 ka na, tapos ka na. Yes, sir. Huwag mo nang asahan na yung 20 sa Diyos pa. No, 10 na lang ang sa Diyos dyan, 20 na sa mundo. And after the 10-20 measure, what's next? Flat rate. Di ba? So ano pang measure nun? Wala na. You're dead spiritually again. Di ba? So I'm not saying that you will lose your salvation, but all I'm saying is that ganyan ang mangyayari if you will not be, or if you will not remain unshaken pagdating sa mundo na ito. Sabi ko nga, ang pinakamaganda mong gawin is this. No, alalahanin mo or alamin mo kung ano ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Yes, sir. Pagkatapos mo alamin ang kalagayan mo sa harap ng Diyos, tingnan mo kung saan Kanya tinawag. Kaya Apostle Paul, maliwanag. Tingnan ninyo, Acts 20:24. Saan siya tinawag? Anong sabi ni Apostle Paul? Saan siya tinawag, young people? Siguro, Sir John, kung magagawa natin dito yung verse katulad sa Baptist Lunch, mas maganda. Kung hindi kaya ngayon, kahit next week siguro. Sabi dito ng Bible, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus. What kind of ministry? To testify the gospel of the grace of God. You see, tingnan mo, kung kayo ang tatanungin ko ngayon sa mga sumusubaybay sa atin ngayon, live man yan or virtual, saan kayo tinawag ng Diyos? What kind of ministry you are in right now? What kind of ministry you are in right now? I'm not just talking about the ministry na ginagawa mo sa church. Hindi lang yun. What kind of ministry you are in? Dami, di ba? Sabi ko nga, ako natutuwa, honestly, I am very happy pagdating sa kalagayan ng young people ngayon. And I hope and pray that you are doing it seriously. Amen. Yeah. I mean it seriously talaga. You should do it seriously. Because if you will not do it seriously, hindi ka tatagal. Bakit hindi ka tatagal? Kasi hindi rin tatagal ang ginagawa mo. Magsasawa ka. Paulit-ulit yan eh. Yes, sir. Kaya nga kaming mga academy student, madalas tamarin.
Kasi paulit-ulit eh. Faces. Ulit-ulit ang paces. O, lahat tayo dito nakapag-paces. Ito lang ang naka-homeschool ka, di ba? Paces? Paces pa rin, sir. O, paces Hanggang pa high din, di ba? See that? Lahat kami dito nakapag-paces. Alam namin yan. Repetition. Paulit-ulit. Natapos mo yung plus, basic mathematics na 1 plus 1. Bago ka pumasok ng algebra, papaulit sa'yo yan. Diba? Akalain mo? Akalain mo, unang first page, diba? Naalala nyo yung 1100 na math? Ayan na. Diba? Yung 1100, ano yung first, yung page 2, yung first problem sa math, 1 plus 1 plus 1. Ulit eh. Back to basic ka ulit. Kaya nga nakakasawa eh. Pero, pag hindi mo kinatamaran yun, doon ka ngayon makakakuha ng more knowledge. Amen. Doon ka ngayon makakakuha na, oh, this is what I need to do pala. Ito pala yung dapat kong gawin. Ganito pala dapat. Para ano? Kasi sa umpisa lang yan, pahirap ng pahirap eh. Ngayon, dahil binalik ka sa basic, nalaman mo ulit yung basic equation, basic formula, and this and that. Pag pumasok ka ngayon sa ganitong klaseng phase of mathematics, sobrang easy sa'yo. Bakit? Alam mo yung basic formula eh. Alam mo yung basic equations. Tingnan nyo. Alam nyo, young people, kung bakit hirap kayo sa buhay ngayon at maraming waste ang buhay nyo ngayon, it's because masyado kayong umadvance. Hindi nyo na na-enjoy yung buhay ninyo. At ang hindi nyo nakita, all those things moved you. Kumbaga, sinake ka niyang bagay na yun ang mundo na ito. Bakit? Kasi nakalimutan mo, oh, eto pala dapat ako. Kaya nga tinan nyo, young people. Sabi ko sa inyo, in order for you to be unshaken, and you can finish your course with joy, just like what the Apostle Paul says, ang dapat mo una-unang gawin is kilalanin mo kung ano na, alamin mo, hindi pala kilalanin, alamin mo kung ano ang kalagayan mo na ngayon sa harap ng Diyos. Yes, sir. Do you really know Him? With our theme this year, that I may know Him, do you really know Him? Theologically, maybe you can answer me yes. But how about experientially? Amen. Do you really know God? Do you have any experience with God? Secondly, you want to be unshaken? Yung pinagkatiwala kaya sa'yo ng Diyos. Yung pinagkatiwala nga lang sa'yo ng Diyos na simpleng pagsunod sa magulang, di mo na magawa. That's right. How much more yung mga bagay na ipagkakatiwala pa sa'yo ng Diyos. That's how to be unshaken. If you want to finish your course with joy, young people, team focus, tandaan mo, hindi pa dito magtatapos ang later on, hindi ka na dito sa amin nakaharap. Doon ka na nakaharap sa kabila. Team prep ka na nakaharap. Hindi ka na later on, hindi ka na sa team prep nakaharap, sa auditorium ka na nakaharap. Amen. Adult ka na with your family na. Later on, may anak ka na, and so on and so forth na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kaya nga, katulad ni Apostle Paul, if you want to finish your course with joy, do not let this world shake you. Ganyan yan. Sir Dominic. Amen. Alam niyo, Sir Maki, ang ganda ng share nyo ngayon eh. Maraming mga young people ngayon, kaya hindi sila nananatili sa kanilang course. Gusto ko yung tanong nyo kanina, sir eh. Si Apostle Paul, alam niya yung course na natatahakin niya. Marami ring mga young people ngayon, kahit yung mga nanonood ngayon, sabi ko nga kanina, kayo ay nasa bahay ninyo, nasa dorm, kung nasa workplace kayo man, nasa man kayo ngayon, alam nyo yung course ninyo. Kumbaga, yung gusto kong gamitin, sir, na pwedeng gamitin dyan, pangarap. May mga pangarap kayo na gusto nyong abutin. Pero maraming mga young people ngayon, hindi nila maabot-abot yun dahil nalilihis sila, nasishaken sila, naaalog sila, sabi nga ni Sir Maki. And gusto ko pong sir, na-prepare ko kasi ito eh. And gusto ko rin yung sinabi ni Sir Maki, yung punot dulo, yung tignan nila yung relasyon nila sa Diyos. And marami sa ating mga young people ngayon, ang nangyayari, madali tayong temptation. Di ba katulad nga, yung unang-unang tanong ni Sir Maki kanina nung nag-start yung program, kumusta? Di ba? Bakit kumusta Team Focus? Kasi dito na magsisimula yung grind ng isang kabataan na galing dito sa simbahan. Yung grind na, kumbaga, nagsisimula na nung una, on fire pa eh. Nung una, on fire pa dahil, kalagitnaan na to ng first quarter sa iba. Sa iba, may midterms na sa college. Sa iba. So, nandito na yung grind na sinasabi. So, ang nangyayari ngayon, yung gusto kong ipaintindi sa inyo ngayon Team Focus,
matetempt tayo na kalagitnaan naman ng school year. Diba? Marami namang everybody is doing it. Wala namang nakakita sa akin. Normal na yun ngayon sa panahon natin. Gaganyan ang sasabihin ng mga young people. Diba? Isang beses lang naman, hindi naman makakasakit sa reputasyon ko. Diba? Ganyan. Tandaan nyo, Team Focus alam mo yung course mo. Alam mo yung pangarap mo, Team Focus. May course ka. At tatanungin natin, sasabihin natin sa sarili natin, maunawa naman ako ni Lord. Maunawa naman ako ni Lord. Tapos ang pinaka masakit na sasabihin na maraming young people, wala namang makakaalam. Di ba? Pero yan yung mga statement na yan, Team Focus. Yan yung lingwahe ng temptation, Team Focus. Bihira lang magpakita sa atin. Bihira lang magpakita ang temptation, Team Focus. Pero halatang halata mo na para sa demonyo yan. Diba? Tandaan mo, Team Focus, you know your course. Pero ang isipin natin, Team Focus, ang temptation, marami sa atin iniisip kasalanan yan, but it is not. It is not a sin. Okay? Pero ang marami kasi sa atin, nadadala tayo dun sa sa culture ng mundo. Diba? Lalo na ngayon, pinaghahalo nila yung kristyanong buhay tsaka sa mundo. Yeah. 'Di ba? Ikaw yung nagli-lead ng opening prayer sa klase mo. Pero yung kaklase mo, nagpi-pray din yun. Pero after ng klase, sande diretso. 'Di ba? Sasabihin mo, isang beses lang, sir. Di naman yung reputasyon ko eh. 'Di ba? Wala nang makakaalam. Maunawa naman ako ng Panginoon. 'Di ba? Team Focus, yan ang marami sa atin. Tandaan, Team Focus, societies change, ang opinion ng tao nagbabago, yung trend ng mundo nagbabago, pero tandaan nyo, Team Focus, paulit-ulit na nating naririnig sa pulpito, ang salita ng Diyos di nagbabago. Amen. Diba, Team Focus? And gusto ko lang pong gusto kong straight to the point. Gusto kong i-share sa inyo yung napag-aralan ko po kanina. Marami sa atin, gusto natin kaagad success eh. Diba, gusto natin, kunwari ngayon, magmi-midterms na sa PSS. Maraming estudyante ngayon tempted na mag-quit. You know your course, students. Diba? Nag-aaral ka sa Bible school, pero bakit marami pa rin tempted na mag-cheat? Diba? Marami pa rin tempted na mag-cheat. Pero yung ginagawa mo, mabuting bagay yan, para sa Diyos. Pero biruin mo, kukunin mo yun in a dishonest way. Yeah. Diba? That's temptation, Team Focus. That is yung sinasabi ni Sir Maki kanina, lumilihis ka sa course mo. Instead na yung manatili ka na unshaken. Diba? Gusto kong ibigay po na example, nabanggit mo kasi last week Si Joseph. Si Joseph. Genesis chapter 39 verse 1 to 23. Nakapag one chapter ako kanina po Okay? As I was reading the whole chapter, the whole time, ang sinabi dyan, nabasa ko ng 2 beses yung phrase na, and the Lord was with Joseph. Imagine mo yan, Team Focus. Sabi ko nga kanina, kung nasaan ka man ngayon, dorm, schoolwork, sa bahay, sa dorm, sa workplace, the Lord is with you. Kung ikaw man ay iniisip mo nang gumawa at magpasakop or magpadala doon sa temptation, tandaan mo, Team Focus, the Lord is with you. Bakit ko nabanggit si Joseph? Kasi si Joseph, araw-araw siyang pinuputakte ng temptation. Kwento yan nandiyan na siya sa bahay ni Potiphar Araw-araw siyang sinusubukan ng temptation. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagpadala, hindi siya nagpaalog. Hindi siya nagpa-shake, hindi siya nagpayanig doon sa temptation ng asawa ni Potiphar. So hindi siya nadala nun, Team Focus. Anong nangyari? Okay? Anong nangyari sa kanya? God, the Lord is with him. And anong nangyari? Alam niyo yung kwento niya. 'Di ba? Naging blessing pa siya sa bansang Israel sa future. So imagine mo, Team Focus, kung umalis si Joseph doon sa course niya, nasan kaya yung bansang Israel? 'Di ba? Imagine niyo 'yun, 'di ba, yung huling preaching ni pastor? Nasaan si pastor ba nag-preach ng tama? Kay Joseph? Joseph. Oh. Si pastor, 'di ba? Tingnan niyo, ang sarap ang nangyari ngayon. They grew, naging, sinabi ni pastor doon, mighty, a mighty nation, naging mighty sila. Anong nangyari? Natakot sa kanila yung Egypt, pero hindi na yun. I'm just saying, Team Focus,
Biruin mo, Team Focus, dahil sa ginawa ni Joseph, naging strong nation ang Israel. Imagine mo, Team Focus, kung aalis ka ngayon sa landas mo, sa course mo, anong mangyayari? Magiging strong kaya yung family mo sa future? Yeah. 'Di ba? Magiging strong kaya yung pangalan mo. Ikaw ngayon anak ng Diyos, nagpapakilala ka na Kristiyano, saved. 'Di ba? Kung ikaw man ay malihis dun sa course mo na sinasabi ni Sir Mai kanina, anong mangyayari sa atin? 'Di ba? Marami sa atin gusto natin yung identity. 'Di ba? Marami sa atin hinahanap yung identity, yung approval ng mundo. Pero tandaan nyo, Team Focus, dapat hindi yan eh. Ang magkakaroon dapat sa atin ng preeminence, wala nang iba kundi ang Diyos. Yeah. Amen. Diba? The best yung Team Focus eh. Mas maganda na yung pag nakilala ka sa school mo, ay yan si Dominic, naglilid ng prayer sa amin yan. O, diba? Hindi yung sinasabi na, yan, naglilid ng prayer, pero after ng prayer, kung ano-ano nang lumalabas sa bibig niya. O kaya, pero mo sasabihin ng teacher mo, yan, palidlid ka pa ng prayer, cheater ka naman. O imagine mo yun, Team Focus. O kaya sasabihin sa'yo, yan, pambira yan, kasama yan sa choir, dun sa Baptist ba yun? Sa Baptist, the Baptist Church daw sila eh. O, pero cheater. Hindi lang, alam ko marami pa kayong temptation na gusto nyong pasukin, Team Focus. Pero tandaan nyo, I just want to be an encouragement. Hindi ko po kayo, sabi nga ni Sir Maki, we're not here to condemn, but to encourage you, Team Focus. Kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, at malapit na kayong magpasakop dun sa temptation, sabi nga ni Sir Maki, malapit na kayong mapunta dun sa 50-50, tandaan nyo, Team Focus, stay on your course. Diba? Kasi maganda na yan eh. You are on the right track. Bakit ka pa aalis dyan? Yeah. Ang sarap na ng buhay mo. O diba? Kung iniisip mo yung parang, marami kasing Team Focus, ano ba yan? Kasi ako lang mag-isa dito sa school eh. Wala akong kakampi. Diba? Kahit sa bahay, aawain ako ng magulang ko. Nag-iisa na lang ako. Ay patay. Okay? Sinasabi ko, ako Team Focus, only child ako. Okay? The only child. Spoiled brat. Spoiled AKA. brat. Army brat. Okay? Pero Team Focus ang mai-advise ko po sa inyo, kung ganyan ang iniisip nyo, pumunta kayo sa church. Pumunta kayo sa church. Feeling nyo down kayo, punta kayo dito. Pag free time ninyo, pumunta kayo sa church. Huwag kayong pupunta sa mall. Huwag kayong pupunta sa mga barkada ninyo, pumunta kayo sa church. Or kaya, kontakin nyo yung area leader ninyo. Yeah. Diba? Maraming paraan para mawala ka dun sa mindset na sabi ni Sir Maki kanina, 30-70. 50-50, ba't napunta ka pa dun? Diba? Nandun ka na natututo ka na Nung unang pasukan ninyo sa school, on fire ka Talagang lahat ng, pati teacher mo, prinitchan mo, kayong dalawa lang. Diba? Talagang sinermonan mo pa yung teacher mo, pero bakit nung Alam mo ma'am, gano'n mo ba yung teacher? Ganun pa yung kamay nyo. Punta ka impyerno, sa totoo sila. Ganun ba yun, Sino sila? Ikaw, malam, ikaw. Kung hindi mo natatanong, ha? Diba? You're so on fire, excited ka sa gawain ng Panginoon, pero bakit nung nakaramdam ka na, ginagawa naman na marami. Okay? Isang beses lang, Lord. Isang beses lang. No, Team Focus. You're on the right track. Huwag kang umalis doon. Mas masarap yung buhay na wala kang tinatagong kasalanan. Yo. Okay, Team Focus, maniwala ka sa akin. Amen. Okay? Pero hindi, alam ko maraming testimony dito sa church. Masarap, Team Focus, pag alam mong nasa tama ka. Amen. Okay, hindi yung sasabihin mo, nasa tama naman ako, bakit inaaway ako sa church? Iba yun. Nagpakain ka sa temptation, yun. Tama ka sa Okay. Okay, yun po, Sir Ma, yun po. Pero Steve, Ayan. Gusto ko lang i-mention sir yung kinoment ni Sir Joe, napaganda kasi nito. Ay. The blessing of being unshaken is to always abound in the presence of the Lord. Gaya nga nung i-connect ko lang gaya nung ginawa ng example ni Sir Dominic and ni Brother JJ last episode natin about kay Joseph. Banggit nga ni Sir Dominic kanina, sabi sa Bible, the Lord was with Joseph. So, kung mapapansin natin mga young people, bakit ba katulad ni Joseph ay hindi siya sarili ko. check ko kasi. Bakit yung mga tao na katulad ni Joseph, ni Paul,
Ni Paul. Paul. Sorry. Fo. Brother Fo. Ano, may defect ka ba sa F? Wala fo. No? Bakit yung mga tulad ni Joseph and ni Paul and mga iba pang tao tulad ni Daniel, ginawa din natin example dito. Tulad ni, Steven Joseph. Uy, Yes. Iba yan. Oo nga, no, Joseph ka nga pala, no? No? Bakit ba yung mga tulad na tao nila ay hindi Joseph na-shake na ng mundo? nagpaano kay Putiparo. Hindi na-shake ng mga temptations. Uy. Diba, nabanggit nga sa Bible na ginawa example ni Sir Dominic, yung mga temptations kay Joseph. Yeah. No? Kung iano mo yung sarili mo kay Joseph sa panahon na yun, no? Kung di ka strong, magigibin ka sa di ba? Kaya isipin mo lang si Joseph, si Paul, no? Hindi sila basta nagpa-shake sa mga temptations, sa mga trials at challenges. Kung iisipin nyo, bibilangin nyo ano yung mga problema na dumaan sa kanila na pinaranas sa kanila ng Panginoon. Amen. No? Si Joseph napalayo sa kanyang magulang, lahat. Kapatid. 'Di ba? Mga kapatid Binenta niya. ng kapatid. Okay naman yan. Binenta siya. Binenta siya ng mga kapatid niya. Binenta siya eh. Pinagkakitangan at kapatid. Binayin siya eh. Sabi, mine. Binenta siya. Mine Joseph. Ayaw, gusto ko. Screenshot. Screenshot, Sinake Bloody out Joseph. Si mga young people, ganyan din kay Paul. Comment Diba? balon. Kunin nyo na lang dito. Balik tayo. Napunta tayo sa live selling. Sorry. No? Ganun din kay Paul. Kung bibilangin natin yung mga struggles na naranasan ni Paul. Nung nasa. Hindi na pa ako nabubulol eh. No? Kulang ka sa dribble. Uy, yun lang. Okay, boss. Shoutout kay Adi. No? Tsaka kay Eko. Kung iisipin natin, kung bibilangin natin kay Paul, ano mga nangyari na naranasan ni Paul sa barko, di ba, nung nasa missionary journey siya, nasira yung barko na sinasakyan niya, nagkaroon ng storm. Lumubog. Lumubog. Sabi niya, Jack! Ay, Titanic pala yun. Ba yun? Sorry. Hindi si Paul eh. Hindi si Paul. Tamang young people, kung isipin lang natin kung tayo makakaranas nun, sa tingin ba natin is makaka-overcome ba natin yun? Amen. No? Paano ba na-overcome ni Paul, ni Joseph? Dahil ba malakas sila? Dahil kaya nila yung problema? Hindi, dahil nanatili sila sa track, sa presensya ng Panginoon. Right. Gaya natin mga young people. Kaya parang nangyayari sa atin, ay nasishake tayo ng mundo, nadadala tayo ng temptation sa eskwelahan natin, sa mga barkada natin, maging yung mga, sabi ni Sir Dom, yung mga trending dito sa mundo natin. No? Kaya na tayo nadadala niyan, and nagpapadala tayo kasi hindi tayo nag-stay sa track natin. Sabi nga dito sa Bible, yung buhay natin ay karera yan. No, meron tayong race na tinatahak, no, mga young people. At kung ipananatiliin natin mga young people, yung mga bagay katulad ng temptations or kinukuha natin yung mga trending ng mundo, yan yung mga bagay na magtatanggal sa atin sa track eh. Bakit? Kasi bumibigat yung yung mga bit natin. No, mga young people, pag bumigat yung mga dala-dala natin na hindi naman natin kailangan nagpapabagal sa atin, diyan tayo ma-off track mga young people. No, imbis na nandito, gawin na lang natin example sa atin katulad ko, Sir JJ, lahat naman tayo dito. Katulad sa atin, nasa ministry tayo. Kung dadali natin, kung ipagsasabay natin yung mga bagay sa mundo and dadali natin sa ministry natin, hindi magandang image 'yun. And anong mangyayari mga young people? Ma-off track tayo. 'Di ba? Normal nakikita natin, siguro hindi naman na bago sa inyong paningin yung mga bagay na 'yan. May mga young people na nasa ministry. Hindi ko sinasabi to na dahil nandito pa ako sa ministry. Hindi ko sila pinapahiya, but I believe may matututunan din tayo, no, sa mga ganong bagay na pag pinagsasabay natin yung mga young people, yung mga dinadala natin sa ministry, yung mga hindi naman kailangan sa ministry natin, is ma-off track talaga tayo dun sa course natin, tulad ng sinasabi dito sa verse natin. But pinapaalala din ni Pastor sa atin, I believe pinreach na rin ito no, about sa race, sa buhay natin. Kung dadali natin yung mga pabigat, sabi ko nga, sa example natin, dito sa ministry, kung haluan natin yan ng hindi, makakatulong sa ministry natin, hindi tayo matutulungan talaga niyan. Yeah. No? Ma-off tayo, alam na natin yung mga bagay na hindi maganda sa atin. Halimbawa sa health natin, di ba? Yung mga bagay na nakakasira sa atin, inag-off yung natin ng healthy lifestyle, no?
Ganon din sa atin sa spiritual din natin. Ganon din dapat mga young people. Ang labanan nga ay spiritual, sabi sa Yeah. Bible. Amen. Kung dadalhin din natin yung mga bagay na sa mundo sa spiritual na buhay natin, which is hindi dapat, is masisira talaga, ma-off track tayo mga young people. Kaya palagi natin, sabi ni Sir Joe sa comment niya, doon manatili tayo doon sa presence ng Panginoon. Katulad ni Joseph, katulad ni Paul, ay nanatili sila sa race, sa course nila. Hindi dahil malakas sila, dahil kaya nila, kundi dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa presensya ng Diyos sa buhay nila. And I believe wala na ibang bagay na mas malakas tayo or mas malakas tayo and matutulungan tayo kung saan doon lang sa presensya ng Panginoon. Kasi kung sa mundo tayo, wala yung Diyos doon, mga young people. Wala yung Diyos doon, hindi tayo matutulungan ng Diyos. Kundi matutulungan tayo ng Diyos kung lalapit tayo sa Kanya. And hahayaan natin na magpatulong tayo sa Kanya. Dahil kung gusto natin yung sarili nating buhay, okay, di ba? Diyan ka, yan ang gusto mo eh. Man. Hindi ka naman pipigilan ng Diyos eh. Kasi, di ba? Ang mangyayari lang, hindi maganda yung natin, yung destination natin mga young people. Ayun lang sir, at Brother Jay. Per- Yan. Jay. Thank you, sir. Naalala ko sa sinabi ngayon ni Sir Steven, yung James 4:8, if I'm not mistaken, yun, draw nigh to God and He will draw nigh to you. And napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon, Team Focus, dahil it's all about, ang bottom line pa rin talaga ay kung kilala mo yung Diyos mo. No, kanina sabi, ang pagkaintindi ko dun sa sinabi ni Sir Maki kanina is, kung hindi mo alam yung purpose mo, hindi ka magre-remain na unshaken. At pag hindi ka unshaken, gradually mawawala yung dedikasyon mo sa Panginoon. And pag nangyari yon, hindi mo na magagawa yung purpose mo. Which in reality, yun man yung start talaga. Yun talaga yung start nun. So isa sa mga character na pwede nating makita sa Bible na gano'n is si Jeremiah. Si Jeremiah, sabi sa Bible, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, na bago pa siya na form sa bahay bata ng kanyang nanay, meron ng purpose yung Diyos sa kanya. Ano yun? Para maging prophet ng Israel. Pero kung titignan mo yung unang reaction ni Jeremiah, ang nakalagay dito ay, sabi niya dito sa verse 6, "Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child." So minsan, kung makita mo dito, si Jeremiah nagkaroon ng doubt. Ayan. So, nagkaroon siya ng doubt sa sarili niya kung kaya niya bang gawin yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. And ito yung gusto kong makita niyo, Team Focus. Yung ating purpose na galing sa Panginoon, binigay ng Panginoon sa'yo, pero hindi ka niya hahayaan na ikaw lang gumawa niyan. Amen. Binigay niya yan sa'yo dahil alam niya na kaya mo with His help. Okay? Hindi mo kaya yun kung ikaw lang mag-isa, di ba? Pero kailangan mo talaga ang Panginoon. Sabi diyan, we may, sometimes, ito sa sinulat ko po, we may doubt our ability na i-overcome yung mga, sabi nga ni Sir Steven, Sir Dom kanina, yung mga temptasyon na nasa labas, nasa mundo. Sa sobrang lakas, imagine mo, kung tutuusin, ano talaga tayo outnumbered tayo. Pero hindi yun nagmamatter dahil yung ating Panginoon, panalo na. At yung purpose na binigay niya sa'yo, alam niya, kung baga, binigyan ka niya ng command, alam niya yung ginagawa niya. So, huwag ka mag-doubt. Minsan kasi, ang nangyayari, sabi ni Jeremiah dito, he was only a child. No? And sa pag-aaral ko, yung child na sinabi niya dito, literal adolescent siya. So, yung Team Focus na age. Does that sound familiar sa inyo, Team Focus? Na yung mga sinasabi dito sa ating pulpit na mag-stand ka sa school mo. Ito, gawin natin example yun. Sinasabi dito sa pulpit, mag-stand ka sa school mo. Simpleng-simple lang, mag-pray ka. Pero ang anong naiisip mo, alam ko marami sa inyo makaka-relate dito, sasabihin mo, hindi ko po kaya. Kasi hindi po ako marunong. Di ba? O hindi ko kaya kasi bata lang ako. Huwag niyong isipin yun. Alalahanin niyo si Moses. Mismong sabi niya na hindi niya kayang mag-speak. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, sige, punta ka lang doon. Ako bahala sa'yo. And I think yun yung rason, kung yun yung mga nangyayari sa ating young people. Madalas, sinisubukan nating gawin yung gusto ng Panginoon sa sarili nating kakayanan. Hindi natin kaya yun. Okay? Hindi natin kaya yun. We cannot rely on our own human limitations, but only rely on God's intervention. Kasi pag hindi natin ginawa yun, anong mangyayari? Kung baga, sabi nga dito sa Staying Alive, palagi sinasabi ni Sir Maki,
kami, pag nagsasalita kami dito, hindi kami nagsasalita of our own opinion. Palaging may Bible na involved. Kasi the moment na mawala yung Bible na yon, lahat ng sasabihin namin, human opinion na lang yun. Wala na yung influence ng Panginoon. In the same way, sa ating buhay, yung ating pag-accomplish ng purpose ng Panginoon, ng ating iba pala. Yung ating purpose sa ating buhay, kaya na natin gawin yun. Maintenance, na-off track ako. Yan. Yung na-maintenance tuloy. Kaya lang natin gawin yung ating purpose pagkasama natin ang Diyos. Tingnan nyo dito, sabi sa Bible, kung mag-move ka lang a few verses after sinabi ni Jeremiah na bata lang ako, Panginoon, hindi ko kayang gawin yung hinihiling mo sa akin. Hindi ko kayang gawin yung purpose na binibigay mo sa akin. Anong sabi ng Diyos? Sabi niya, "For behold, I have made thee this day a defenced city, and an iron pillar and brazen walls against the whole land, against the kings of Judah, against the princes thereof, against the priests thereof, and against the people of the land. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, saith the Lord, to deliver thee." Notice nyo yung ginamit na mga illustration ng Panginoon dito. Sabi niya ito, fenced city, iron pillar, brazen wall. Ibig sabihin, matitibay talaga. And kung tutuusin mo, yun yung mga things na unshaken. So anong implication dito? Pag ikaw, young people, ikaw na nanonood ngayon, kung ikaw ay mag-rely sa strength mo, no doubt, masishake ka ng mundo. Pero pag nag-rely ka sa strength ng Panginoon, ikaw ay magiging unshaken. Kasi mismong Panginoon na yung tutulong sa'yo na maging unshaken. No? So, ito nga, na-notice ko rin, sir, habang nag-aaral ako nito kanina, na ang dali nating mag-doubt bilang mga Kristiyano. Pero nakakalimutan kasi natin kung sino yung Diyos natin. And bottom line, kaya nga sabi ko, ang bottom line pa rin, kaya tayo nagda-doubt in the first place is because hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin siya, we don't know Him experientially. So, ano dito? You already have a purpose. Ang kailangan mo na lang gawin, alamin mo at kilalanin mo kung sino nagbigay sa'yo ng purpose na yan. At siya na yung bahala sa'yo na mag-accomplish na. Alam mo, Sir Jay, kung bakit ganyan na lang yung promise ng Diyos kay Jeremiah. Yes, sir. It's because, balik ka sa upper verses niyan. Before, sabi ng Diyos, I know you. Yun. Nung finorm ka pa lang sa belly. Tama. So, kaya nga sabi ko kanina sa inyo, Team Focus, di ba? Kung gusto nyo maging unshaken, alamin mo kung anong kalagayan mo ngayon sa Diyos. Yeah. Alam mo kung bakit? Kasi alam na ng Diyos kung ano ka eh. Alam na ng Diyos kung sino ka. Before we were formed, alam na ng Diyos kung sino tayo. The future that we have in the future, alam na ng Diyos yun. Yeah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and Forever. future. Forever. Forever. Di ba? Alam na ng Panginoon kung sino ka. Yeah. Ganon din yung sinabi niya kay Jeremiah. Kaya nga sabi niya, wala ka nang dapat pag-alinlangan. Yeah. I ordained you to be a prophet in Israel nung nasa belly ka pa lang. Di ba? Ganon yan, young people. Kaya nga, you've got to set your focus right. Tignan nyo ito, sabi ni Sir Joe dito. Maganda itong sinabi ni Sir Joe dito eh. Focus is very much needed to be unshaken. Losing your focus will lead you on giving your attention to other things that is not needed for your spiritual growth. Avoid distraction. Keep your focus on God. Live the unshaken life with God. Yeah. Now, napakahalaga na tandaan nyo ito, Team Focus, since that God already know you, katulad ng binanggit ni Brother Jay kanina. Sir Steven, kanina, ang daming pwedeng dumating sa buhay nyo. Si Sir Dominic, huwag kang mawawala sa track na meron ka ngayon. Amen. Kung nandiyan ka na, huwag kang aalis dyan. Na alam nyo kung bakit? It's because the very point of this talk tonight, Team Focus, is this. Yung maging maayong malaman mo kung ano ang sitwasyon mo ngayon sa Diyos. Many of you young people, you have the church, no doubt. You have a pastor, no doubt. You have your parents who is very active in the principles of the church, no doubt. Di ba? Lahat ng yan, no doubt, meron ka. But the question is this,
bakit shaken ka pa din lagi? Bakit madali ka pa rin ma-shake ng mundo? It's because of the reason you have those things, but the truth of the matter is, hindi mo alam kung ano ang kalagayan mo ngayon sa harap ng Diyos. Yes, sir. Yeah. See, if we're going to ask you a question, honestly, if I'm going to ask you a question, anong kalagayan mo ngayon sa harap ng Diyos? Di mo kailangan sagutin sa comment section yan. Dahil ikaw at ang Diyos lang ang tanging dapat makaalam yan. Pag nalaman mo ngayon ang kalagayan mo sa harap ng Diyos, ang the next thing that you will do is this. Know your purpose. Amen. Amen. Know your purpose. Sabi ko nga sa inyo dalawang bagay ang ginawa ni Apostle Paul para matapos niya ang course niya with joy. Una, inalam niya yung kalagayan niya sa harap ng Diyos. Pangalawa, inalam niya yung purpose niya kung ano yung sa mga bagay na binigay ng Diyos sa kanya. Sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Nung inalam niya yon, he said at the very end of his life, I have finished my course with joy. Amen. Yeah. I have kept the faith. I have fought a good fight. Dapat yan din ang masabi mo, team focus. Pag nakaalis ka na sa team focus stage, nasa team preparation ka na, make sure that on the course of you, habang nasa team focus ka, you will end it with joy. Amen. Pag hindi, malungkot ang ending mo, big sabihin yan, may na-miss kang part. Okay? So I hope we've been a blessing sa Amen. inyo, Team Focus. And salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. And again, napakaganda ng ating usapin ngayon. No? At shout out sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating mga pakilakihan ngayong Google Meet. Yung Google Meet nga, sa Google Meet natin, yan. Shoutout sa inyo lahat sa mga nasa Google Meet natin, sa ating Deaf and Mute Ministry. Malaking shoutout sa inyo lahat. And I hope na kami ay naging blessing sa inyo. Tribe of Dan, dyan sa Agdon Station, shoutout sa inyo. At sa Riner, Mamelay, kung makakapunta kayo dito, meron lang tayong pag-uusapan para bukas sa ating ano. Alright, God bless you, young people, dyan sa Agdon Station. Thank you, thank you. And of course, the rest sa mga station kay Castañares. Yan, shout out sa inyo. And ganun din kay Brother James Jester Kiped, Ian Ramos, at sino yung Steve sa? Nalimutan ko ng pangalan niya. Primitivo. Si Brother Primitivo. Yan, shout out sa iyo. And of course kay Rian, shout out sa iyo. At ganun din kay Ems, yan. And meron ba tayo, Benice, na deaf ngayon? Meron. Yan, merong isa. Alright, so... Sir, may first time tayo. Ha? May first time. Yung kasama ni Kenneth. Okay. Yan. Okay, shout out sa inyo. At ganun din, may first time tayo. Sige, Jay, ba't May first time tayo. Shoutout sa aming mga first time visitors ngayon. Si Edralyn Amazan, si Eddie Amazan, si Jarrett Benitez, at si Cedric Casula. Yan, galing sa Agdon Station. Ayan, kaway-kaway kayo dyan. Si Edralyn, si Eddie, si Jarrett, at si Cedric. Yun. Ayun. Shoutout sa mga inyo. Ang sikip ng suot ni shoutout sa mga... sa mga nandiyan dyan. Alright? So again, and of course, syempre, meron pa. Gusto ko lang i-shoutout kanina. Pinapa-shoutout ni Sir Joe ang young people mula sa kanilang mission. Si Kurt. Shoutout sa'yo, Kurt. And keep watching. See you ulit next Thursday. Yeah, next Thursday yata. Ayaw nga pala. May 2 weeks pa tayo before the ano eh. Yes. Yan. So, shoutout sa inyo lahat. Sa lahat ng mga sumabay, of course, sa ating Studio Live audience. Magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout sa inyo. And for the rest of the Team Focus viewers sa ating Facebook Live, magandang gabi po sa inyo lahat. So, hanggang dito muna tayo. At huwag nyo kakalimutan ang ending natin. Lagi natin yung show ender natin. Lagi natin papakita yan. But in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program Team Focus Staying Alive, ako po si Maki, and along with Sir Dominic, Brother Steven, Brother JJ, Sir Rumir, Sharon, Sir John, Sir Vince, maraming salamat po sa inyo lahat. In behalf of our crew, nais namin sabihin sa inyo na maraming salamat sa pagsubaybay. See you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus Staying Alive! Blessed and unstoppable, to God be the glory. Peace! Mag-a-ambush. Hindi niya po alam. Kausap lang. No? Kausap lang po natin. Pero sige lang. Okay lang yan.
At good evening po sa inyo lahat. At nandito po tayo ngayon sa ating programa, ang Kidnap for Ransom. At kasama po natin ngayon si Sister Janelle po. Sister Janelle Sorio. Ayan. At nalobot ba? Hindi naman. Okay, ayan. At ngayon po, na-expect mo ba? Hindi. Na-expect mo ba? Na-expect nyo lang sa likod. Di ba? Ayan, na-expect. Pero okay lang yan. At ngayon, ikaw ay napunta sa ating program, ang Kidnap for Ransom. Siyempre, every time naman na meron tayong program na ganito, Ma'am Janelle, no? Ang ating gagawin ay, yung ransom mo, kasi nga, para makawala ka, ay kung ano yung natutunan mo sa Staying Alive. Ayan. So ngayon, ikaw ay kidnap. Diba? Officially, welcome po sa ating program, ang Kidnap for Ransom. So, Sister Janelle, para pong bayaran mo ang iyong freedom, Ano po, bigyan mo kami ng isang prinsipyo na tumatak talaga sa isipan mo at utak mo ngayong araw na ito ngayong, wait lang, tumatak sa utak mo na galing sa ating current ngayon na topic sa Staying Alive na unshaken. Ayun, yung last ko po na napanood, since hindi po ako tuloy-tuloy nanonood. Ayun. So, yung last ko po napanood is yung first topic po na, ano po ulit yung title? Unshaken. Ayun, yung Unshaken po is yung kagaya po ng sabi po dun sa Staying Alive po na sinabi po nila Sir Maki po, nila Sir Dom po, tsaka nila Sir Steven po na ano po, na dapat hindi po tayo magpapashake sa mundo po na bilang isang estudyante po at bilang isang Kristiyano po, dapat hindi po tayo magpapashake sa mga tao pong mga nakapaligid po sa atin, lalo na sa school po, sa mga tao pong mga nakakasama natin, nakakahalubilo natin. Dapat panindigan natin kung yung pagiging isang Kristiyano po natin at wag po tayo magpapashake po sa mga tao nakapaligid nga sa atin. Yun. Thank you po. At ang iyong ransom ay bayad na. Maraming salamat, Sister Janelle. Well, I feel good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Well, I can love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good. Well, I've got joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy. Well, I can sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good. Well, I can serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good. Wait a minute. Do you feel good? Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well, I feel good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes